So yun guys, this is the part 2. So, part 3. So tapos na tayo sa introduction, sa basics of accounting, sa introduction ng accounting, sa introduction ng adjusting entry. And finally, nandito na tayo sa adjusting entry, ang part 2. No? Una natin i-discuss na adjusting entry, it is all about doubtful accounts or bad debts. Napag-aralan na natin sa intermediate accounting 1 ang accounts receivable. Since siya ay major account under ang doubtful accounts, under ang accounts receivable ng normal balance. Debit or credit? Debit. Okay? At ang doubtful accounts or bad debts ay ang mother account niya ay accounts receivable. No? So yun, ituturo ko sa inyo yung performa journal entry ng accounts, ng doubtful accounts and bad debts or bad debts. Tapos ituturo ko sa inyo yung tatlong ways paano niya siya kino-compute. No? So, ang performa journal entry niya, kailangan nyo i-take note to kasi ito talaga yung madalas ulit. Ito talaga yung mismong entry. No? So, sabi ko nga sa inyo kanina, it is all about estimation. No? So, anong entry kapag nag-recognize ang doubtful accounts or bad debts? Siyempre, debit. Gagamitin na lang natin, bala kayo kung bad debts ang gamitin nyo, no? Or doubtful accounts, expense. So, gagamitin ko na lang, for the sake, is bad debts. No? Okay? Ay, sorry. Tama ba? Yan. Bad debts, expense. Okay? No? Expense, or XP. Then, ano yung credit niya? Yung credit niya is allowance for bad debts. Yan. For bad debts. Okay? So, ito yung performa journal entry niya. Pag nakalimutan mo to, lagot ka. Siyempre, dapat sa ulo mo yan. Okay? Debit, bad debts, expense, credit, allowance for bad debts. No? Okay. Ano po yung bad debts, expense? Anong account siya? Expense. No? Pumupunta siya sa P&L. Pero yung allowance for bad debts, siya ay contra asset. Siya ay pumupunta sa balance sheet at kadikit niya yung accounts receivable. Okay po? Kaya na. Okay? May nagtanong, Sir, paano yun? Pag nag-write off, magaganto ba kami? Hindi. Kasi may dalawang method. Direct method o tinatawag na direct write-off at yung indirect method o tinatawag na allowance method. Okay? Na-discuss na yun sa IA. Okay? Anuhin ko na rin mabilisan. Ang direct method, bad debts, expense, then credit, accounts receivable agad. Kasi direct write-off. No? Sa allowance method, ito na yun. Okay? Ito kasi, this is the estimation. Allowance for bad debts. Okay? Ito ay established sa beginning. No? Ina-expect ng isang firm kung magkano kaya yung hindi niya makokolekta. No? So, yun. Okay na? So, yun. Magsasagot tayo ng problem. No? Merong tatlong ways para makuha yung doubtful accounts or bad debts. Una is percentage of sales. Okay, take note. Percentage of sales. Basically, kung ano yung kinita mo, doon mo lang times yung percentage ng uncollectible at makukuha mo na yung bad debts expense. No? So, gawa tayo ng problem. No, take note na yung problem ha. Meron tayong sales. May calculator dan. Ayun, sige na. Para magkano. Okay. No? Okay. Pagpalagay natin ang sales natin within the year, meron tayong 100,000. Okay? Tapos, meron daw tayong percentage of uncollectible
Meron tayong percentage of uncollectible or UNC na 2%. Tapos, meron tayong accounts receivable na 40,000. Tapos, allowance for doubtful accounts or allowance for bad debts na 1,000. Okay? I-compute ngayon natin yung doubtful accounts niya. No? So, yun. Gamitin na ang mga calculator. So, under percentage of sales, again, saan pupunta ang percentage of sales? Sa P&L diretso. Balance sheet pala. Sa balance sheet, diretso ang percentage of sales. Sorry. Percentage of sales, diretso siya sa balance sheet. Meaning, kung ano yung matatimes mo dun sa, anong matatimes mo dun sa percentage of sales, ayun na agad yung expense. Wala ka nang gagawin. So, compute natin. No? Under percentage of sales, 7% yan. what? 2%. Okay? So, percentage of sales, ang gagamitin mo lang is yung sales, pati yung percentage of uncollectible. So, sales, 100,000 times 2%, you will get 100,000 times 2%. Ah, 20,000. Okay, meron kang tumatagin na, ano ba, 2,000? 20,000? 2,000 lang ang 20% dito. 20,000, 2,000 lang. Fake news ka, be! Nakakamakay 20,000. Okay, meron kang 2,000. Okay, ano po yung 2,000? Siya na agad yung tinatawag na bad debt expense. Ay, sorry. Yan. Bad debt expense, no? Matik na yun. So, gawin na natin siya ng adjusting entry, no? So, yung adjusting entry niya is debit. So, sir, paano po yan? Wala kayong paki dun sa accounts receivable, pati allowance for bad debts? Yes, wala. Ito lang. No? So, debit. So, debit natin. Bad debt expense. Magkano po? Magkano po? 2,000. Okay? Magkano yung annual tandem credit? Allowance for bad debts. Magkano? 2,000 din. Kasi na lang kaya sa mga So, yun. Ito na yung adjusting entry. No? Okay naman. Gets ba naman? Okay? Bad debts expense, debit, 2,000. Credit, allowance for bad debts, 2,000. And that's your adjusting entry. Only for kapag ginamit is percentage of sales. Okay na. Kapag silent yung problem, ang ginagamit percentage of receivables. Mamaya, tuturo ko. Basta ito, pag sinabi percentage of sales yung ginamit, diretsong balance sheet yan. Kung ano yung na-time sa percentage, ayun agad yung i-record mo. Okay? Gets na? Okay na po ba? Joey. Ano? Alin po? Base chief. Ito? Ito. Allowance for bad debts. Amount 1,000. Okay? Tama ako dito. Okay na. Justin naman. Okay na. So, i-discuss ko na din yung tinatawag nilang NRV or Net Realizable Value. Nagulil siya. NRV, siya yung makukuha mo lang talaga. Okay, basically, kung ano yung receivable mo, i-minus mo lang doon yung allowance for doubtful accounts. Tapos makukuha mo ngayon yung NRV mo. Okay? So, ang formula for NRV is for percentage of sales. NRV or net realizable value is equals to accounts receivable minus kung ano yung beginning na allowance for doubtful accounts, AFD, allowance for bad debts na beginning, minus mo lang dun sa
plus mo lang sa allowance for bad debts ng ending. Okay? Magkano yung accounts receivable? 40K. Tama? Magkano yung allowance for bad debts ng simula? 1K. Plus mo sa allowance for bad debts ng ending, 2,000. And, kapag sinimplify, magkano? Meron kang net realizable value na 37,000. Ito ay pag tinanong lang naman. Pero magandang alam nyo siya. Paano computein? Oh? Yan. Oy, hindi to yung ina-adjusting entry ha. Sinasabi lang ng NRB kung ano lang yung portion o magkano lang yung total na makokolekta mo. Okay? Yun. Okay na. Ito yung ina-adjusting entry. Okay na? Wait. Okay, go. Take your time. Picturean mo nga ka. Alam mo may counting ako. Wait lang, picture taking muna. So far, Ano yung pangalo nga? Alin to? Allowance for bad debts plus allowance for... allowance for bad debts ending. Okay. So, anong nangyari sa ending? Okay, go na. Gigi, may tanong ka, Gigi? May tanong ka? Okay na. Meron yan. Niniyalan siya. Sige ha, tuloy na tayo para mabilis ha. Okay, burahin ko na. Ay, ano tuloy? Okay, kung merong percentage of sales, meron din naman tayong tinatawag na percentage of accounts receivable. Ibig sabihin, imbes na nakabase ka sa sales mo, nakabase ka sa accounts receivable mo. No? Percentage of accounts receivable. No? Ano po yun? Sino-sino lang yung gagamitin natin dito? So, ang gagamitin lang natin dito is yung percentage of uncollectible, yan, percentage of uncollectible ang gagamitin natin. Siyempre, yung accounts receivable at yung allowance for bad debts. Yan tatlo lang yung gagamitin natin under percentage of accounts receivable. So, compute na natin. So, gagawin lang natin 40,000, no? 40,000 times lang natin siya sa 2%. Magkano po? 800. Kari. Magkano? 40,000 accounts receivable times 2%? 800. 800. No? 8,000 yun. 800. Kanina pa kayo ah. Price na kayo. Okay, 800 po. So, paano natin makuha nga? Paano natin makukuha yung bad debts expense natin? DPWH No? So, ganito lang yan. Yung 800, ayan yung required adjustment or required allowance for adjustment. Yeah. No? Paano po yun? Ang gagawin lang, ima-minus lang yung allowance for bad debts dun sa 800. So, allowance for bad debts, minus mo lang itong required allowance na 800. Yun na natin. Okay? 1,000, 800 minus 1,000 is equals to 800 minus 1,000 is equal to negative 200. Okay? Negative 200. So, paano yun, sir? Negative 200. Okay, dito nagagana yung estimation. I-take note nyo na itong allowance for bad debt is estimation. Ibig sabihin, nasa utak ng owner na, ay, ito yung hindi ko makukolekta. Ayun lang, ang kaso, kung nag-compute na tayo, ang nangyari, yung ine-expect na hindi makukolekta is mas mababa. 800. Ibig sabihin, sobra yung estimation niya. So, mag-a-adjusting entry tayo ngayon. No? Yun. So, yun ulit. Paano nakuha ulit? So, 1,000 minus dun sa 40K times 2%.
And makakuha ka ng 200. Okay, ganito yun ha. Okay, ito yung required allowance. Okay, ito yung ginawa natin. Eh, yung allowance for bad debts, minus, parenthesis, kung accounts receivable times percentage of uncollectible. And 200. No? Paano po yung adjusting entry? Take note na yung Reforma Journal entry, hindi parating ganun ang entry. Sinasabi lang na ganun yung account title, pero hindi parating ganun. Kasi nga, ang estimation mo, sumobra. So, ang gawin mo, para hindi sumobra, balik na rin mo. No? So, meaning, ang debit mo ngayon is allowance for bad debts. Magkano? 200. Okay? And yung credit mo ngayon is, ano yun? Bad debt expense. Okay? 200. In that way, babalansin na siya. Kasi nga, sa utang, sobra yung estimation. So, bawasan mo. Okay? Sir, paano po yun kapag ano naman, yung estimation namin ay kulang? Eh, didagdagan mo, debit, bad debts expense, then credit, allowance for bad debts. Okay? Kapag doon nag-positive. Gets? Okay? Bali dito, sobra yung estimation. So, binawasan. Pag ito'y kulang, syempre, dadagdagan. Okay? Gets na. Ayun lang naman yon. Okay na. Yung original entry lang i-reverse mo sa kanya, di ba? Para Yes. mabalik yung sobrang Huwag mo siyang tawagin original entry. Tawagin mo siyang Reforma Journal entry. Ano tawag yung saan? Saan po? Sa 800 kanina kung network allowance. Siya yung required allowance. Ay, yung 200. Ay, sorry. Yung makukuha dito, ito yung tinatawag na required allowance. Yung makukuha kasi dito, 800, di ba? Ima-minus mo siya dun sa allowance for bad debts. Tapos makukuha mo yung 200. Yung 200 yung tinatawag na required allowance. Yung 800. Yung 800, Yung 800 na magiging required allowance is in-adjust mo talaga. hindi. Kasi yung 200 yung gagamitin, yung 200 yung i-record mo. So siya yung magiging required na for adjustment. Ayun. Kasi yung 800 na yon, ayun yung hindi mo makonekta. So dun sa 1,000, pag minus mo yung 200, ayun yung needed mo for adjustment. No? So paano naman computein yung NRV? Yung net realizable value niya. No? Yung NRV niya naman is basically yung accounts receivable, NRV niya, yung 40,000, i-minus mo lang dun sa 800. And makukuha mo yung NRV mo na magkano? 40k minus 800. Makukuha mo yung net realizable mo? 39,200. Yan. Ayun yung NRV mo. Under percentage of accounts receivable. Okay na. Yan lang naman. Okay, tandaan natin ulit. Kapag percentage of sales, kung ano yung makukuha mo doon, ayun na yung needed for adjusting entry. Kasi pupunta yun ng balance sheet. Pero kapag percentage of accounts receivable, kung ano yung makukuha mo doon, ma-minus mo tong allowance for bad debts para makita mo yung, makuha mo yung required allowance. Ayun. Okay na? Yung further explanation dito is na-discuss na sa IA, yung T-account niya. No? So, yun. Meron na tayong... Pangalin? Sir Eric? Okay. Meron na tayong percentage of sales, percentage of accounts receivable, at yung pangatlo na type para makuha to is yung pinaka-comprehensive, yung aging of accounts receivable. So, discuss ko pa ba yun?
Sige, discuss ko para sakto lahat. Parang mga ba kasi yung pag-discuss eh. Hindi naman. Gusto ko lang iyan yung concept niya. Okay. Aging of accounts receivable. Sir, paano yun? Bakit may term na aging? Mas comprehensive to kaysa dun sa dalawa. Anong pinagkaiba po? Dun sa percentage of sales, within the period lang, tama? Percentage of accounts receivable, within the period lang. Pero yung aging of sales, mas mautak siya. Ginagamit niya, nagbibilang siya ng araw. Tapos binibigyan niya ng percentage yun. Siyempre, kung gaano katagal na hindi pa nakukuha, lumilipas yung mga araw, pataas na pataas yung porsyento na hindi mo makukolekta yung certain amount. Okay? Bali, ganito yung itsura nun. No? Number of days. Sa number of days, nagpautang ka. Within 1 to 30 days, 1 to 30 days, pwede pa, makukuha ko pa. Malapit pa eh, malapit pa. Okay? Eh, nag-31 to 60 days. Paano yun? Kinakabahan ka na. 2 buwan na, hindi pa nagbabayad. Kabahamot ka na lang. Eh, umabot ng 61 to 90 days. Nako, nawawala ka na ng pay. Pero malay natin, baka magbayad. No? Eh, umabot yung 90 days and more. More than 90 days. Nako, wala na. Wala nang pag-asa. No? Ganito ang aging of accounts receivable. Gumagawa siya ng schedule ng days kung pati yung percentage na hindi mo makakolekta yun. So, gawin natin ito na example. Okay? May amount tayo. Okay, sa amount natin, sa first to 130 days, merong hindi makukolekta na 20K, then 10K, and then 5K, and then 5K. Okay? Siyempre, sabi nga kanina, meron tayong percentage of uncollectible, di ba? Dito din meron. No? So, sa first meron tayong 1%. Sa 31 to 60, meron tayong 5%. And 10% and 20%. Okay? So, ito yung percentage na hindi makakonekta given dun sa amount. So, magkano siya? Okay, magkano? Pabigay. 20K times 1%. Magkano? 20K times 1%. 200. 10K times 5%. 10K times 5%. 500. Yan, nagaling na kayo sa bank. 5K times 10%. 5K times 20%. 1K. Magkano? 1,000. Nagaling na. So, ipag-add lang to lahat. Makukuha mo yung 2,200. No? So, sir, eto na ba yung for adjustment? Basically, kailangan mo muna i-minus to. Yung allowance for bad debts. So, minus mo lang yung 1,000. Meron kang 1,200. So, yan. Anong amount ng adjustment? Ito po. 1,200. Okay? Gawa na natin siya ng adjusting entry. Okay na, gets na to. Paano gumagana? Ito'y tinuro na sa IA. Nasa exam to. Itong ganito. Gets na? Okay na? Hindi ko din nag-gets sir. Okay na. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, aging, it is basically by days. Ikaw bilang owner, iniisip mo by days para mas practical. No? Pwede ka na ha? So yun, meron tayong 1,200. Anong journal entry? Debit? Debit ano? Bad debt? Expense? Magkano?
1,2. Tapos credit, allowance for bad debts, 1,2. Okay? Ayan na po yung adjusting entry. May nagtanong, sir, paano po yun? Paano po namin makakompute yung NRB? NRB naman. So, ang mangyayari, sa NRB niya, paano makompute? Gawin mo lang, 40,000, minus mo lang yung tuto na nakuha, and meron kang, magkano po? 38,200. Ayan, ito yung NRB mo. Ito yung adjustment, ito yung NRB. Okay na? Okay lang. Plus pa yan 1 sa 38. Ano ba yun? 2,200. Ito, ito, Ito yan may isa. ito, tuto yan, tuto. Ay, hindi. Ha? Ba't 38? Eh di 41 yan. 37 ka. Diyos ko mga kapatid, maraming nanonood. Ayan, 37,200. 37? Yan, sorry guys. Ito'y interactive. Kasalanan nila. Okay, yan na. Yan na. Go na, okay? Percentage of sales, percentage of accounts receivable, at hindi ito masyadong nagagamit. Aging, kapag sa FAR, ha? Kapag silent yung problem, accounts receivable, percentage of accounts receivable yung gagamitin. Okay? Ang silent. At kapag may binigay na accounts receivable, at percentage of uncollectible. No? Yun lang. Okay na? Okay na ba? Okay na kayo? Okay. Punta na tayo sa pangalawang adjusting entry. Okay. Punta tayo sa pangalawang adjusting entry. Ang depreciation. Ito, sobrang bilis na nito. Kasi na-change na ito sa ID. Okay? Okay na? Depreciation. Okay, pangalawang adjusting entry is depreciation. Ang depreciation, according sa book, pati sa IA, ang depreciation, ito ay meron tinatawag na depreciable amount, which is, hinaalat niya yung buhay ng isang asset, ng isang PPE or intangible asset for the period. Okay? So, under depreciation, meron tinatawag na depreciable amount. Depreciable amount. Ito yung nababawas by the period comes by. Okay? Depreciable amount. Tapos may natawag tayong residual value. Residual value or tinatawag din siyang scrap value. Okay? And then, sa baba nun, meron tayong tinatawag na useful life. Okay. Yan. Makukuha mo na ngayon yung annual depreciation. Ito yung formula. Depreciable amount. Not depreciable amount. Cost yan, cost. Yung difference ng cost, pati residual value, yung difference ng cost at residual value, ayun yung tinatawag na depreciable amount. Okay? Hindi ko na para i-discuss, pero yun na yun. Okay? Ito yung formula, cost minus residual value over useful life. Okay? And then you will get the annual depreciation. Okay. Take note na annual. Marami nagkakamali dito kasi nga yung date nakakalimutan nila. Tignan nyo kung kailan siya na-purchase. Okay? Baka na-purchase siya ng April, ng May. So meaning, yung depreciation niya within the year, hindi kompleto, hindi 12, hindi annum. So, gagamit kayo ng fraction. Okay? So, yan. Okay na? Try natin mag-solve ng isa. After nito, break tayo ng konti. Tapos, tuloy na ulit para sa approvals. No? So, gamit tayo ng bumili siya ng equipment.
Sabihin natin, ang equipment na binili ni Sin is 50,000. Okay? Tapos, meron yung residual value. Meron yung residual value na 5,000. Tapos, meron yung useful life na magkano? Ilan? Sabihin na natin 5 years. Okay? So, yan. Paano po siya i-compute? Okay? Binili siya ng January 1, 2025. Okay? Compute for the depreciation expense until the end of the year. Okay? So, lagyan na natin, according sa formula natin, 50,000 na cost minus residual value, 5K, over useful life na 5 years, you will get annual depreciation of 9,000. Okay? Ano yung adjusting entry niya? Okay? Dito na yung pre-forma journal entry and depreciation. Take note. Take note na ng pre-forma journal entry ha. So, pre-forma journal entry ng depreciation, break ko na to. Basta meron tayong 900, tama? 9,000. Okay? Annual depre. Okay? Natin na 9,000. Okay? Ano yung pre-forma journal entry ng depreciation? Debit. Depreciation expense. Okay? Depreciation expense. Tapos, ano yung equipment or asset na yon? So, lagyan natin siya, ano siya? Equipment. Okay? Tapos, credit. Accumulated depreciation. Depre. Okay? Depreciation. Nang, lagyan din natin, siya ay equipment. Okay? Magkano yung nalagay natin? 9,000. Okay? And this is the adjusting entry for depreciation. No? Okay? Ang tinuro ko sa inyo is straight line method. May mga method pa yan na tinuro na sa intermediate accounting, pero as far as I know, straight line yung gagamitin. Pero kayo, in your convenience, pag-aralan nyo na rin yung iba. Ito yung straight line method. Okay? Debit, depreciation expense, kung ano yung asset, sa atin, equipment, then credit, accumulated depreciation, equipment. Okay. Ano raw po yung normal balance ng depreciation expense? Depreciation expense is an expense account. Accumulated depreciation is a contra asset account. Siya ay kadikit na equipment or yung asset na yun. Kanina sa accounts receivable, ang kadikit niya is allowance. Sa depreciation, ang kadikit ng equipment or yung asset is accumulated. Okay na? So yun lang naman. Okay na kayo? Okay ka na? May tanong pa kayo? May tanong pa? Okay. Yung FAR, hindi multiple choices kasi gagawa kayo ng financial statements from unadjusted trial balance, 10 column worksheet, tapos gagawa kayo ng 4 na statements. Yun lang. Walang entry. 4 wala. So yun. Seryoso yun? So yun guys. Sunod na tayo sa accruals, expense, pati income.